Hello po, greetings mga kababayan. Harinawas mga sa oras nito, sa mga kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, si Atty. Aurelio Wong po ito ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program ninyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Alright, so bago tayo magpatuloy, I would like to take this opportunity no, na to announce meron tayong good news, meron na pong uh, page po no ang Batas Pinoy sa Facebook no. You could reach me doon sa Batas Pinoy page po natin sa Facebook no. And as of this very moment po, mabibilang pa lang po sa daliri ang nag-follow po doon. So perhaps you could be part of the history na na mapabilang po kayo sa top 100 na followers po ng Facebook account ng Batas Pinoy no. At matulungan po ninyo ang inyong abang lingkod na ma-spread out po no sa inyong kaibigan, kamag-anak, kakilala, kapitbahay no yung ating bagong Facebook account po ng Batas Pinoy sa Facebook no where you could reach me, you could send your comment at sa abot po ng ating makakaya ay masagot po natin ang inyong mga katanungan. Okay? So sa mga subscribers, sharers, and likers po ng YouTube, I would like to express my appreciation no sa inyong tulong, sa inyong suporta. Kung di po sa inyong suporta ninyo, ay siguro po hindi po tayo hantong sa ganitong situation no at because of your support no ay patuloy po tayo nakakaroon ng inspiration at motivation na patuloy pa yung ating advokasya. So sa mga hindi pa po subscribers, dahil sabi po ng YouTube ayon sa kanilang datos, more than 60% po ng ating viewers ay hindi po subscribers ng Batas Pinoy. So kung isa po kayo doon, you find our videos interesting and informative, siguro po wala naman pong mawawala kung ako po hihirit po sa inyo ng isang-isa lang po, isang subscribe, isang share, and like po sa inyo po. And of course, i-click din po yung notification bell upang sa ganun, pag may mga updates po tayo, ay wala po kayong mamimiss no, sa ating mga usapan. At sabi nga natin ay, lamang na ang may alam sa batas. Okay, maraming salamat. Okay, let's now proceed with our discussion. No, usong-uso po sa pagdating sa lupa. Ito na may tanong sa atin si Mary Beth Gadjan. Sabi niya dito, tungkol sa emancipation patent. Ano bang sa mga hindi pa po alam kung ano bang EP, no? Emancipation patent na title nito. Ito po ay titulo ng lupa na pinagkaloob po no sa mga land reform beneficiary sa ilalim po ng Presidential Decree number 27 no. Ito pong batas na ito ay this was promulgated during the 1970s po no, nung kapanahonan pa na yung senior na the late President Ferdinand Marcos no, na kung saan ay nagkaroon po ng Presidential Decree number 27 placing rice and corn lands no, na 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 binibigay po ito sa mga tenants, sa mga magsasaka no, na ah, na magiging may-ari po sila ng lupa na kanilang sinasaka. Okay? Ah, ito'y ang coverage po nito is only for rice and corn land no. Depende po sa area at whether is irrigated or non-irrigated, they could get as much as 3 hectares pag non-irrigated, pag irrigated and 5 hectares pag 7 hectares, I'm not sure no, if non-irrigated. So ito pong mga may awardee po ng EP, sila po ito yung original nagkaroon po ng CLT, Certificate of Land Transfer. Okay? Now, under this CLT po, ay kailangan mayroong susundin pong terms and condition ang land reform beneficiary. Pag nasunod po nito, including no, yung pagbayad po ng amortization sa land bank no, for 30 years, ay magiging kanila na po yung lupa, and they will be able, pag nasunod po nila yung terms and condition ng CLT nila, ay mabibigyan po sila ng tinatawag nating EP or Emancipation Patent na babayaran po ito, amortize po ito for 30 years. No? And then, yun ay during the time kasi, no, earlier, ay hindi po pwedeng ibenta yung EP, no? Except for
except malipat sa iba ito, except for hereditary succession, meaning 'pag ito ay namayapa po yung emancipation patent holder nito, ay saka lang maaring ilipat niya sa kanyang mga 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 compulsory heirs, 'no. However, nagkaroon na po ng pagbabago po nito, 'no, ah na kung saan sa ilalim po ng Executive Order number 228 at saka Republic Act number 6657 o yung tinatawag nating CAR Law ay nagkaroon ng pagbabago. Ang pagbabagong ito is related to sa tanong po sa atin ni Mary Beth Gadjan. Ito bang sulat niya sa atin. Sabi niya, "Attorney, matanong ko lang, 'pag EP title, okay ba? Okay na lahat, fully paid na po, puwede bang i-transfer sa pangalan ng buyer?" Okay, so this is a very good question kasi nung una nga sabi nga natin, ipinagbabawal po ang paglipat o pagbenta po nito ng emancipation na, tenant, 'no, sa an emancipation patent o title, 'no, sa iba, maliban na lang sa kanyang mga compulsory heirs, 'no, 'pag pumanaw ang isang non-reformed beneficiaries, okay. Pero nagkaroon po ng pagbabago, binago na po yung batas na 'yan, 'no, sa ilalim po ng ating Executive Order, 228, excuse me, na kung saan inamin po yung naamendahan po yung PD number 27, okay. At ayon po dito, puwede pong ilipat, 'no, ibenta sa iba, 'no, yung emancipation patent title subject to the following condition. Okay. Makinig po kayo, 'no, Mary Beth Gadjan. Una, sabi dito ayon sa ah, EO number 228, 'no, as amended by 6657. Sabi niya dito, ito yung mga kondisyon na dapat niyong tandaan. Number one, na yung pagbenta nito, the productivity of the land shall be maintained. Okay? Number one yan, ha? So, ibenta pwede, basta yung productivity ng land ay will be maintained. Okay? Number two, that the buyer will not exceed the aggregate landowner ceiling provided by law, and that the ownership ceiling of 5 hectares shall be imposed. Okay, okay. Wag lumampas sa 5 hectares kasi po ang sa batas po kasi natin, no, sa ayon sa ating Comprehensive Agrarian Reform Law, pag yan ay agricultural land po, the maximum na maging pagmamay-ari ng sinuman, ay hanggang 5 hectares lamang. So dito, pinapayagan for as long as, 'no, ay hindi ma-violate yung tinatawag nating ownership ceiling na 5 hectares. Okay? And that the beneficiaries thereof have fully paid the amortization. Bayad na o bayad na yung amortization in compliance with the Department of Agrarian Reform uh, order number 8 series of 1995. So yeah, so base dito, 'no, sa guidelines na pinalabas at binasa ko sa iyo, ay pwede pong ibenta na po yung emancipation patent title at fully paid na, at ang amortization nito. Ngayon, even assuming na hindi fully paid, 'no, pero tanda po natin meron po tayong tinatawag na batas, 'no, yung the Emancipation Patent Act, 'no, yung Republic Act 11573 kung hindi ako nagkakamali, na kung minsan ang mga beneficiaries po ng land reform, 'no, sa ilalim po ng Comprehensive Agrarian Reform Law, 'no, sa ilalim din po at saka yung PD 27, kung ano mang pagkakautang meron ng isang tenant na hindi pa bayad, ay kinondom na po ito, 'no, under Republic Act 11957 kung hindi ako nagkamali, o the New Emancipation Patent Act, 'no, Agrarian Patent, 'no, Agrarian Reform Patent, 'no, Act, 'no, na kung saan ay kinondon na po ng gobyerno, 'no, kinondon na. 'Pag sinabing kinondon, ay inano po, parang inako na po ng gobyerno, 'no, inako na po ng gobyerno ang anumang pagkakautang, 'no, ng isang land reform beneficiaries. Kaya, for as long as qualified po yung for as long as qualified po yung land reform beneficiary and hindi nagkaroon po ng violation, 'no, dito sa batas. So,
So, pero this will be already more an academic kasi sabi mo nga ay already ay fully paid na yung ano, fully paid na yung, pagkakautang 'no, amortized na. So, yes, puwede na pong ibenta 'yan 'no, as long as yun na ma-meet po ninyo yung ating, criteria na sinasabi po natin na ay, ay, hindi maapektuhan po yung ng ano 'no, hindi maapektuhan po yung productivity ng lupa at saka po, mayroong hindi lalampas sa 5 hectares na maximum, yung ceiling na kung saan ay puwedeng, pagmamay-ari isang tao na sa 'pag agricultural land ay hindi lalampas sa 5 hectares. And of course, sabi nga natin under Republic Act 11953 o tinatawag nating the New Agrarian Emancipation Act ay kinundo na 'no, kinundo na ng gobyerno, inako na ng gobyerno anumang pagkautang 'no, ng isang, land reform beneficiaries, okay? Provided na qualified sila dito. And of course, this is already more an academic kasi sabi nga ng ating sender ay fully paid na daw po 'no, yung, emancipation patent na 'yan. So in this case, so wala na po tayong issue dito dahil fully paid na naman po, okay? So yes, puwede pong ibenta, subject again to the terms and condition na ating nabanggit sa ilalim ng Executive Order 228 'no, Republic Act 6657, okay? Ulitin ko po, as long as ma-meet po ninyo yung, condition, foremost of which yung productivity ng lupa mame-maintain, okay? At saka yung aggregate ownership po ng bibili ay hindi po lalampas na 5 hectares, okay? And then bayad na po, fully paid na po ang tinatawag nating, amortization doon sa lupa, okay? So I hope nabigyan natin ng katugunan ang liham po sa atin, ang katanungan po sa atin 'no, near near, at ang tawag nito ni Mary Beth Gadjan. Okay, maraming salamat. Okay, now back to our, discussion 'no. Oh, by the way, sa kapapasok pa lang 'no, I would like to take, this opportunity na ibalita po sa inyo na ang, Batas Pinoy po meron po tayong Facebook page 'no, account sa Facebook. So you could reach me there sa Facebook po, i-search lang po ninyo Batas Pinoy. And and as of this very moment po ay magbibilang pa lang po sa daliri ang ating followers. So perhaps you could be part of the history na kayong pinaka-original na subscribers po ng Batas Pinoy 'no, sa ating Facebook account na yan. Paki-follow po ninyo ako and please help me spread out po the news 'no, sa ating mga kababayan, kaibigan, ang inyong kapitbahay, o kakilala po ninyo upang sila din ay ma-reach out po ninyo ang inyong lingkod. They could reach me out 'no, and hopefully, to the best of my ability, masagot po natin ang mga katanungan ng ating mga kababayan. So, sa mga again, kapapasok pa lang, thank you po 'no, sa mga subscribers po natin, sharers and likers po natin 'no. Kung hindi po sa inyo suporta ay siguro po wala po tayo ng motivation 'no, na ipagpatuloy pa ang ating advokasya. And, and then because of their incessant, request po, demands po ng ating natatanggap na magkaroon po tayo ng ibang platform 'no, sa Facebook ay nagkaroon na po tayo ng account dito and hopefully 'no, ah, I'll see you there 'no, o mga kaibigan, kamag-anak ninyo, kapitbahay ninyo ay makapag-reach out po sa atin sa ating page sa Facebook, Batas Pinoy po and, maging followers po kayo. Okay, maraming salamat and I hope to see you again in the next video po natin. Maraming salamat. Alright.